Napagpasyahan mo na bang sumama sa kanila, Adele? Tanong ni Sister Karen sa malumanay na tono. Paano po kayo? May pag-aalinlangan sa boses ko dahil simula pagkabata ay dito na ako lumaki sa kumbento. Kasama sila Sister Karen na itinuring na rin akong parang anak. Ano ka ba? Hindi mo kailangang mag-alala sa amin. Hindi ba matagal mo na tong gusto? Ang may umampon sa'yo at maranasan mo ang magkaroon ng pamilya. Wika pa niya. Dahil alam na alam niya kung gaano ko kagustong mapabilang sa isang pamilya. Dahil sanggol pa lamang ay iniwan na ako ng mga magulang ko. Sapat na ang 20 years na pamamalagi mo rito. Pwede ka nang magdesisyon para sa sarili mo. Sambit pa niya kaya napayakap na lamang ako sa kanya. Pagkatapos naming mag-usap, ay nag-impake na rin agad ako. Dahil maya-maya lang ay darating na ang pamilyang aampon sa akin. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko ngayon. Dahil parang nananaginip lang ako. Natutuwa ako dahil sa wakas ay may nagka-interest ng umampon sa akin kahit na ilang taon na ako. Dahil kadalasan, ang gustong ampunin nila, mga bata na edad 10 pababa. Naiiyak ako dahil aalis na ako sa nakagisnan kong buhay. Ngunit sa pag-alis ko naman dito, ay haharap naman ako sa pamilyang handang tumanggap sa akin. Adele, nandito na ang mag-asawa. Halika na. Malumanay na tawag sa akin ni Sister Karen. Dala ang mga bagahe, ay magkasabay kaming lumabas ng kwarto at dumiretso sa labas para harapin ang mag-asawa. Sister Karen, salamat talaga at pinaunlakan mo ang kagustuhan namin. Sabi ng ginang at lumapit para kamayan si Sister. Walang anuman, Mrs. Aquino. Magalang na sagot ni Sister. Binalingan niya ako ng may matamis ng ngiti at hinawakan ng balikat ko. Heto na po si Adele at eto naman po ang mga kakailanganin niyong papel. Iniabot ni Sister ang isang brown envelope sa ginang. Kabado at nahihiya akong lumapit sa ginang nang mahina akong itulak ni Sister sa kanila. Nag-aalangan akong tingnan si Sister Karen dahil para bang hindi pa ako handang iwan sila. Ibinaba ko ang gamit ko at niyakap siya sa huling pagkakataon. Dadalaw ka ha? Mahina niyang sambit at matamis na ngumiti. Marahan akong tumango at humiwalay na sa yakap niya. Ngumiti ako sa kanya sa huling pagkakataon at nagpa siya ng sumakay sa sasakyan ng mag-asawa. Nagulat pa ako dahil hindi ko inaasahang may lalaki palang nakasakay din sa backseat kung saan ako umupo. Siya siguro yung sinasabi ni Sister Karen na anak ng mag-asawa. Tumikhim ako at sinubukan siyang batiin. Magandang hapon. Nahihiya ngunit lakas loob ko pa ring sabi. Bahagya pa akong na-weirduhan sa ngising pinakawalan niya. Ngunit, ganun na lamang ang labis na kabog ng dibdib ko nang masilayan ng mukha niya. Napalunok ako sa paraan ng paninitig niya sa akin. Dahil para bang bigla na lang akong nauhaw. At alam kong hindi tubig ang makakapatid nun. Ewan, basta yun ang nararamdaman ko. Welcome to the family, Adele. May halong sarkasmo at hindi kaaya-ayang tono na wika ng lalaki. Para bang hindi niya gusto na makisiksik ako sa pamilya nila. May naramdaman din akong kaba dahil pakiwari ko ay may binabalak siyang hindi maganda sa akin. Hindi naman siguro. Mahinang wika ko sa sarili at napatikim upang alisin ang hindi magandang naisip. Anong sabi mo? Nagulat pa ako nang hawakan ng lalaki ang braso ko. Mainit at naghatid yon ng kakaibang kiliti sa aking sikmura. Salamat sa pag-welcome mo. Nauutal kong sagot sa kahinila ang braso ko na hindi niya nabinitawan. Pumirmi na ako ng upo at hindi na muling tinignan ng lalaki. Dahil baka maramdaman ko na naman ang pagkauhaw sa hindi malamang dahilan. Adele, bagay sa iyo ang pangalan mo. Parehong maganda. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya yon, kaya't naramdaman ko na lang ang labis na pag-iinit ng mukha ko. Sigurado ako na namula yon ng husto. Hindi naman nabago sa akin ang ganong papuri dahil madalas itong sabihin sa akin nila Sister at ng ibang mga lalaki na nagsisimba.
Pero bakit pagdating sa kanya ay may kakaiba? Maya-maya ay dumako ang tingin ko sa mag-asawang pumasok sa sasakyan. I'm sure magkakilala na kayo ng anak ko, iha. Siya ang Kuya Francis mo. Sana magkasundo kayo. Anang ginang na siyang nginitian ko at tinanguan. Base sa pagiging maloko ng isang to, mukhang malabo na magkasundo kami. Siya yung tipo ng tao na naranasan na lahat ng makamundong gawain, habang ako ay nananatili sa pagiging inosente sa lahat ng bagay. Dito nga pala ang magiging kwarto mo. Sambit ng ginang nang marating namin ang kwarto sa itaas ng hagdan. Kaya pala napagpasyahan ng mag-asawa na umampon dahil marangya ang buhay nila. Bukod pa sa sinabi ni Sister Karen na mula pa man daw noon ay gusto na talaga nilang magkaroon ng anak na babae. Hindi ko alam kung magandang ideya ba na tapat ang kwarto namin ni Kuya Francis. Matatagalan pa ang proseso para magamit mo ang apelyido namin. Pero ipapasok na kita sa university kung saan nag-aaral ang Kuya Francis mo. Maraming salamat po. Binalingan ko ng tingin si Kuya Francis na kanina pa pala nakatingin sa akin. Iniwas ko agad ang tingin ko sa kanya nang may maramdaman na naman akong kung ano sa kalooban ko. Kung hindi ka pa sanay na tawagin kaming mama at papa, pwede namang tito at tita hanggang sa masanay ka. At huwag kang mahihiyang magsabi sa amin ng mga kailangan mo. Wika ni Tita Rosa. Tumango ako bilang sagot at hinintay silang makababa para makapasok na sa kwarto. Nang mailak ang pinto ay hinayaan ko ang sariling humiga sa malambot na kama. Matapos ang weekends ay bahagya naman akong nasanay at naging pamilyar sa mga kasama ko sa bahay. Lalo na sa mag-asawa dahil mabait talaga sila. Maliban lang kay Kuya Francis dahil may kakaiba talaga sa kanya. Sa tuwing tititigan niya ako ay nararamdaman ko ang pagkabuhay ng kung ano sa kalooban ko. Hindi ko alam kung ako ba ang problema o may pahiwatig talaga ang bawat titig ni Kuya Francis sa akin. Ano man yun ay gusto kong alisin yun sa aking isipan. Kaya pilit akong kumikilos ng normal. Hanggang maaari ay pinakikitunguhan ko ng maayos si Kuya Francis. Ngunit sadyang mahirap dahil maraming pangyayari ang hindi ko kayang kontrolin. Tulad na lang ng minsang pumasok siya sa panaginip ko. Magkasama daw kami dito mismo sa aking kwarto, sa ibabaw mismo ng aking kama, at ginagawa ang bagay na yun. Pagkagising ko'y talaga namang basa ang panty ko. Taas-baba rin ang dibdib ko at hindi ko alam kung dahil yun sa pagod o pagkasabik. Laki akong kumbento at ang ganong klaseng gawain ay hindi sakop ng kaisipan ko. Ngunit talaga namang nagustuhan ko ang panaginip kong yun. Isang araw, pagka-uwi galing school ay dumiretso ako sa kwarto at nang makapagbihis ay lumabas ako. Natigilan ako nang makita ang kwarto ni Kuya Francis. Nagdadalawang isip ako kung dapat ko ba siyang kausapin dahil nahihirapan na talaga ako sa sitwasyon. Sandaling panahon na lang at magiging parte na ako ng pamilya nila. Kaya dapat ay mawala na ang bahid ng dumi sa aming mga kilos at isipan. Bumuntong hininga ako at nagpa siyang kausapin siya tungkol dun. Sigurado akong maiintindihan niya ang nangyayari sa akin at sasang-ayon siya sa gusto kong mangyari. Kuya, kumatok ako ng 3 beses ngunit wala akong narinig. Wala siguro siya. Mahina akong wika at akmang tatalikod na, ngunit napahinto ako nang tila meron akong marinig. Napagtanto kong nanggagaling yun sa kwarto ni Kuya Francis, kaya mas lumapit ako at nakinig ng mabuti. Napakunot ang noo ko nang makarinig ng babaeng tila nasasaktan, kaya naman kinabahan ako. Baka sinasaktan niya yung kaklase niya na lagi niyang dinadala dito. Dali-dali kong pinihit ang seradura ng pintuan. Buti na lang at hindi nakalak yun. Kaya mabilis ang galaw ko at nakapasok agad sa loob. Kuya Francis, sigaw ko sa takot. Ngunit napapitlag ako at parang tinakasan ng dugo sa aking nakitang senaryo. Malutong na napamura si Kuya Francis at agad na tinabig ang babaeng nasa ibabaw niya. Dumaing sa sakit ang babae dahil nahulog ito sa kama.
Sa gulat ay agad akong tumalikod dahil sa nasaksihan. Sorry, akala ko kasi pagdadahilan kong hindi matuloy-tuloy dahil sa taranta. Yung nakita ko kanina ay ganun na ganun sa panaginip ko. Sigurado akong kapag nalaman ni Sister Karen to, ay tiyak na pagagalitan ako nun. At paano pa nga ba niya maaalis ang mga maduduming nasa isip? Kung ngayon ay nasaksihan pa mismo ng dalawa niyang mata. Ayos ka lang ba, Adele? Mukhang kanina ka pa tulala. May masakit ba sa'yo? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Tanong ni Tita Rosa nang kumakain na kami ng hapunan. Tinignan ko si Kuya Francis na katapat lang ng upuan ko. At nasilayan ko ang natutuwa niyang ekspresyon. Agad kong iniwas ang paningin sa kanya at uminom ng tubig dahil naalala ko na naman ang aking nakita. Sinubukan niya akong kausapin kanina pero hindi ko siya hinarap. Ayos lang po. Gusto ko mang sabihin ng ginagawang kalokohan ng anak nila ay minabuti ko na lang kimkimin. Aakyat na po ako. Paalam ko nang matapos kumain. Nagmadali akong umakyat sa kwarto ko, ngunit natigilan rin ng hawakan ni Kuya Francis ang pulsuhan ko. Napasingap ako sa init ng palad niya at agad siyang hinarap. Ano bang kailangan mo? Matapang kong tanong habang nag-aalab sa galit ang mga mata. Dahil masyado akong nagulat sa nangyari kanina, ay hindi ko na napakiramdaman ang sarili. Hindi ko ngayon mahagilap kung saan nanggagaling ang kirot at galit sa puso ko. Kung para ba sa kanya o dahil sa nakita ko kanina. Galit ka ba? Dahil sa nakita mo kanina? O sadyang nasasaktan ka? Sigurado akong ramdam mong ayaw kitang maging miyembro ng pamilya. Dahil alam kong alam mo kung ano ang gusto ko sa'yo. Parang nabasa niya ang laman ng isip ko kaya napatras ako nang lumapit pa siya sa akin. Nakaramdam ako ng kakaiba sa paraan ng paghawak at titig niya. Ilang saglit pa nang marahas niya akong kinabig. Nanlaki ang mga mata ko at naramdaman ko agad ang pagkabuhay ng kung ano sa kalooban ko. Imbis na itulak siya palayo, ay napapikit pa ako. Maya-maya pa ay hindi ko na rin maiwasang makagawa ng ingay. Ngunit isa lang ang alam ko, na gusto kong ibigay ang sarili ko kay Kuya Francis. Adele, bumalik ako sa ulirat nang marinig ang boses ni Tita sa baba na parang paakyat. Dali-dali kong tinulak si Kuya Francis sa labis na takot na baka mahuli kami sa akto. Ayaw pa sanang pansinin ni Kuya Francis si Tita dahil mukhang nag-e-enjoy pa siya. Dahil ayaw niya pa akong bitawan, kung hindi ko lang siya sinuway. Tita, bakit po? Kabado kong tanong. Wala ka bang kailangang bilhin para sa school? Hindi ko magawang sumagot dahil walang pakialam si Kuya Francis kung tuluyan mang umakyat si Tita Rosa. Hanggang sa napalakas ang pagsinghap ko dahil sa mga pilyong ginagawa ni Kuya Francis. Wala naman po. Kandautal at kagatlabi kong sagot. Ayoko namang maisip ni Tita na may nangyayari ng milagro dito, kahit meron nga talaga. Basta magsabi ka lang sa amin. Sige na at baka naaabala pa kita. Ani Tita at narinig ko na ang yabag niya pababa. Mabuti na lang at hindi na siya tuluyang umakyat pa. Dahil doon ay nakangisi akong hinila ni Kuya Francis at nagtuloy na kami sa kanyang kwarto. Alam kong mali itong nangyayari, ngunit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hanggang sa ipinaubaya ko na ng tuluyan kay Kuya Francis ang lahat. Basa ng mga luha ang mga mata ko habang nakatitig sa kanya. Masaya ako dahil ako ang una. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi ko at hinalikan ako para ibaling doon ang sakit. Hindi niya ako tinigilan hanggang sa hindi siya nakaramdam ng pagod. Kaya naman kinaumagahan ay nanakit talaga ng sobra ang buo kong katawan na parang sinagasaan ng malaking truck. Well, sinagasaan naman talaga ng malaki niyang alaga. Good morning. Bati niya nang magising ako habang yakap niya. Weekend naman ngayon, kaya may oras kami para sa isa't isa. Isiniksik ko ang katawan ko sa mainit niyang dibdib.
Bahagya siyang natawa sa ginawa ko, kaya hinayaan niya lang ako. Maya-maya pa ay naramdaman kong handa na naman siya. At syempre, ganun din naman ako. Akala ko ba masakit pa ang katawan mo? Pero bakit hinahayaan mo lang ako? Nakangising tanong ni Kuya Francis. Masarap eh. Nahihiya kong sabi na ikinahalakhak niya. Adele? Narinig namin ang katok mula sa pintuan ko. Kaya mabilis kong pinaalis si Kuya Francis sa ibabaw ko at hinila siya para itago sa likod ng pintuan. Nagsuot ako ng roba at inayos ang aking sarili bago binuksan ang pintuan. Tita, bakit po? Tanong ko na medyo kinakabahan. Aalis kami ng tito mo. Itatanong namin kung ano na ang lagay ng mga papeles mo para maging legal ka ng member ng family namin. Nakangiti niyang imporma at hinawakan ng balikat ko. Tanging ngiti at tango na lamang ang nasagot ko dahil hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Pakisabi na lang sa Kuya Francis mo na umalis kami. Mukhang mahimbing pa ang tulog niya eh. Nang makaalis sila, ay sinarado ko ng muli ang pinto. Para akong nanamlay sa narinig. Paano kapag nalaman nila tita ang ginagawa natin? Nangangamba kong tanong nang matapos kaming maligo ng sabay. Wala silang magagawa kung tutol sila sa relasyon natin. Might as well magtanan na lang tayo. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Francis. At saan tayo pupunta? Graduating ka pa lang, di ba? Ako kasi simula ko palang mag-aral. Sagot ko naman. Kilala ko ang magulang ko, Adele. Magalit man sila, hindi sila makakatiis. Naninigurado namang wika ni Francis. Nagpatuloy nga ang lihim na relasyon namin ni Francis. At nang sabihin sa akin ni tita ang magandang balita, ay nagdalawang isip na ako kung sasabihin ko ba ang naging desisyon ko. Hindi ako pwedeng maging legal na kasapi ng pamilya nila. Habang may ginagawa kaming kapusukan ni Francis sa likod nila. Maghihintay na lang tayo ng 1 week para maging legal ka na naming anak. Nakangiti at natutuwang imporma ni tita habang hawak ng mahigpit ang kamay ko sa ibabaw ng lamesa. Tita, nakayuko kong sabi. Hindi ako halos makatingin sa kanya dahil sa hiya. Napatingin din sa akin si Francis at hinihintay ang sasabihin ko. Napagdesisyonan ko pong bumalik na lang sa kumbento. Kila Sister Karen. Huwag niyo na pong ituloy ang pag-aampon sa akin. Tumingin ako sa kanya habang nangingilid ng luha sa mga mata. Why? May nangyari ba sa'yo? Bakit biglaan naman yata? Hindi mo ba gusto dito? Sunod-sunod na tanong ni tita habang binibigyan ako ng malungkot na tingin. Tinignan ko naman si Francis. Naramdaman ko ang mainit niyang palad sa bewang ko at napansin yun ng mag-asawa. Anong nangyayari dito? Naguguluhang tanong ni tita nang makita ang ginawa ng anak niya. Kami na ni Adele. Imporma ni Francis sa magulang. What? Ano tong ginawa niyo? Halos bulong na wika ni tita. Umamin ka nga, Francis. May ginawa ka ba kay Adele? Kilala kita. At huwag kang magsisinungaling sa amin. Tumayo si tito at pinuntahan si Francis para kwelyuhan. Napatayo kami ni tita dahil sa nangyari at pilit naming inaawat si tito dahil anumang oras ay talagang masasaktan niya si Francis. Yes, nagawa namin. Walang kagatol-gatol na sagot ni Francis, kaya naman nasaktan siya ng tuluyan ni tito. Tama na, Crisanto. Awat naman ni tita sa asawa. Pinuntahan ko si Francis at tinulungang tumayo. Napaiyak ako dahil kung hindi sana ako nagpadala sa tukso, ay hindi mangyayari ang ganito. Tulad nga ng desisyon ko ay umalis ako sa bahay nila tita. Ayaw pa sana akong paalisin ng ginang, pero dahil sa nangyari ay napilitan siya. Bumalik ako sa kumbento at mainit naman akong tinanggap nila Sister Karen. Hindi nila ako hinusgahan sa maling desisyong nagawa ko. Masama ba ang pakiramdam mo, Adele? Namumutla ka kasi. Ilang linggo ang nakalipas at puro ako suka dahil lang sa hindi ko nagugustuhan na amoy.
Sakto namang bumisita ulit sa akin si Francis nang tuluyan akong mawalan ng malay at bumagsak sa mga kamay niya. Nagising na lamang ako sa mainit na halik na dumadampi sa noo ko. Pagmulat ng mga mata ko ay nakita ko sila Tita Rosa at Tito Crisanto na naghihintay yata sa paggising ko. Si Francis na napangiti nang makitang gising na ako. Kumusta? Mahinang bati niya sa akin. Anong nararamdaman mo, Iha? May gusto ka ba? May masakit pa ba sa'yo? Agad akong nilapitan ni Tita at hinawakan ng kamay ko. Tuluyan ka ng magiging parte ng pamilya, Iha. Doon ka na ulit titira sa bahay. Wika naman ni Tito na nagpakunot ng aking noo. Naguguluhan ako sa sinasabi nila kaya napatingin ako kay Francis. Buntis ka, Iha. At hihintayin nating makagraduate muna si Francis para maikasal kayong dalawa. Higit pa sa inaasahan ko ang pamilyang gusto kong maranasan. Pangarap ko lang dati. Pero hindi ko akalain na sa amin na pala ni Francis manggagaling ang pamilyang hinihiling ko.